Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang napakainit na issue regarding kay Tatay Digong na sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman na ayaw na ni Tatay Digong kay Attorney Harry Roque bilang abogado. Ano ba mga posibleng dahilan bakit ayaw ni Tatay Digong? Instead na makakatulong sa kanyang kaso, parang madidisgrasya pa si Tatay Digong dito kay Harry Roque na araw-araw na ginawa ng Diyos ay nagbablog, para maka-income siguro si Harry Roque, So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May nabalita guys na kumakalat na mula mismo sa kay former President Rodrigo Roa Duterte or kilala nating Tatay Digong, na nagkaroon siya ng personal na hindi pagkagusto sa dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque bilang abogado or kinatawan ng ilang legal na usapin. Ano po ba ang mga posibleng dahilan bakit nairita or nabwibisit na ni si Tatay Digong kay Roque? Una-una guys, sa ating pagsisiyasat, pag-research, kawalan ng tiwala. Bakit po nawalan ng tiwala si Tatay Digong kay Attorney Harry Roque? Si Duterte ay kilalang prangka at diretso sa kanyang pananalita. Pag bumura, mayroon prangka din. Sa ilang panayam, ipinahayag niya na hindi niya pinagkakatiwalaan si Roque bilang abogado, lalo na sa pagdating sa mga sensitibong kaso. Ito ay maaring dahil sa mga dating aksyon o pahayag ni Roque na taliwas sa posisyon ni Duterte. Very true. Taklisa talaga dito si Atty. Harry Roque. Hindi matigpigilan ng kanyang bunganga, Kahit sikreto, ibubulgar niya agad. So, mabubulyaso talaga ang kaso ni Tatay Digong sa ICC or International Criminal Court. I think napapansin agad si Atty. Roque. So, delikado talaga to. Ikalawang dahilan, pagkakaiba ng prinsipyo o paninindigan. Bagamat naging tagapagsalita si Attorney Harry Roque ng Administrasyon Duterte, nagkaiba sila ng pananaw sa ilang isyu, tulad ng karapatan pantao at mga kasong isinampa sa International Criminal Court or ICC. Si Roque ay dating human rights lawyer at hindi naging spokesperson siya. Ay may mga pagkakataong tila hindi tugma ang kanyang mga dating prinsipyo sa polisiya ni Duterte. Ito ang nangyayari kasi. Si Attorney Harry Roque gusto din maging pabida or pabibo. Minsan kasi paiba-iba ng kanyang sinasagot sa media. So ang kanyang boss ni si Tatay Digong ay nagkakadisgrasya, hindi sila magkakaintindihan. At kung sa tingin ni Tatay Digong, baka ito pa ang dahilan na bumagsak ang kanyang mga depensa because of Attorney Harry Roque. Ikatatlong dahilan, perception ng opportunism or opportunista. May ilang nagsasabi na tila ginagamit lang ni Roque ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan or popularidad. Very true. Araw-araw nakita ko sa vlog ni Harry Roque, ito talaga ang kanyang ginagawa. May time talaga siya magbablog na mabablog para maging tumaas ang kanyang engagement sa kanyang mga fans at income. Ginagamit talaga ang issue sa pagkakakulong ni Tatay Digong doon sa the Netherlands. May mga pagkakataon na bumabaliktad ang kanyang mga paniniwala or pahayag depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan. Posibleng ito rin ang dahilan kung bakit nagduda si Duterte sa kanyang katapatan. Ikaapat na dahilan, personal na sama ng loob. Maaring may mga hindi isinapublikong personal na issue or sama ng loob si Duterte kay Roque. Maaari itong may kinalaman sa mga hindi pagkakaunawaan noon sila ay nagtatrabaho sa Malacanang. O di kaya'y sa mga naging pahayag ni Roque pagkatapos niyang umalis bilang tagapagsalita. Ikalimang dahilan kung bakit ayaw na ni Tatay Digong kay Attorney Roque bilang abogado, hindi na raw siya kailangan. Tama naman. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na hindi ko na kailangan si Roque bilang abogado, na nagpapahiwatig na may iba mas pinagkakatiwalaan siya legal counsel gaya ng kanyang anak na si Attorney Sara Duterte o bapang matagal na niyang kasama sa politika.
So, yan po guys ang 5 posibleng dahilan kung bakit ayaw na ni Tatay Digong kay Atty. Harry Roque bilang abogado. Even though guys na si Atty. Harry Roque ay accredited lawyer po yon ng International Criminal Court at may master's degree sa London bilang abogado. In terms of qualifications and credentials, mataas ang credentials ni Harry Roque. However, nakita naman natin na si Harry Roque taklesa. Paiba-iba ang kanyang mga sagot. Instead na makatulong kay Tatay Digong, nakakasira pa. So yun lang po guys, kung may ilagay po kayo na comment or opinion, ilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo guys. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, ingat po tayo. Praise God, Amen.